Ang kwento ng tagumpay at pagbabago ng mga pandaigdigang korporasyon ay madalas na nag-uumpisa sa payak na layunin ng paglilingkod sa isang maliit na pamayanan. Isang malinaw na patunay rito ang tatak na Fila na nagmula sa isang tahimik na bayan sa Europa at kalaunan ay naging isa sa mga pinakakilalang pangalan sa industriya ng pananamit at sport sa buong mundo. Ang kasaysayan ng Fila ay opisyal na nagumpisa noong 3 ng Nobyembre 1911 sa bayan ng Biella na matatagpuan sa rehiyon ng Piedmont sa paanan ng Italian Alps, Italia. Ang kumpanya ay tinatag ng magkakapatid na Giansevero Ettore, Gianfredo at Giovanni Fila na nagpasya na magtayo ng isang pagawaan ng tela upang matugunan ang pangailangan ng mga lokal na mamamayan sa kanilang lugar. Sa maunang taon ng operasyon, ang negosyo ay nakatuon sa paggawa ng mataas na kalidad ng mga telang gawa sa balahibo ng tupa o wool. Partikular na mga panloob na kasuotan at mga damit na panlamig na angkop para sa malamig na klima ng bulubunduking rehiyon. Ang pangalan tatak na Fila ay direktang hinango mula sa apelyido ng mga magkakapatid na nagtatag nito upang maging sagisag ng kanilang pamilya at ng kanilang sining sa paghahabi. Noong una'y kilalang negosyo sa pangalang Maglificio Biellesi, ngunit matapos ang ilang dekada ng paglago at pakikipag-alyansa sa iba pang mga lokal na kumpanya, formal nitong ginamit ang pangalang Fratelli Fila S.p.A. noong taong 1923 upang mas mapatibay ang pagkakakilanlan ng tatak sa merkado ng Italia. Ang pagbago ng direksyon ng kumpanya mula sa pagiging pagawaan ng panloob na kasuotan patungo sa pagiging isang tanyag na pampalakasang tatak ay naganap noong dekada 70 sa ilalim ng pamumuno ng managing director na si Enrico Fracce at ng mahusay na taga-disenyo na si Pierluigi Rolando. Noong taong 1973, formal na ipinakilala ng kumpanya ang kanilang kauna-unahang linya ng kasuotang pampalakasan o sports na tinawag na White Line na nagtatampok ng mga makabagong disenyo para sa larangan ng tennis. Sa panahong iyon, ang tradisyonal na kasuotan sa tennis ay eksklusibong kulay puti lamang, ngunit bumasag sa tradisyon ng kumpanya sa pamamagitan ng paglalagay ng mga hayag na kulay gaya ng pula at asul, pati ng paggamit ng telang may kakaibang kakayahang sumipsip ng pawis. Upang mas mapatibay ang kanilang bagong imahe, kinumisyon ng kumpanya ang Hapones na taga-disenyo na si Sergio Privitera noong 1973 upang likhain ang sikat na F-Box logo kung saan ang letrang F ay nakapaloob sa isang asul na parisukat na may kulay pulang bahagi sa itaas na sumisimbolo sa lakas at katapatan. Ayon sa opisyal na tala ng kasaysayan na matatagpuan sa Museo del Marchio Italiano, ang stratehikong hakbang na ito ang nagdala sa tatak sa rurok ng katanyagan dahil na rin sa pagsuot ng kanilang mga produkto ng mga tanyag na manlalaro ng tennis. Mula sa Sweden na nagwagi ng maraming titulo habang suot ng natatanging disenyo ng kumpanya. Ang pandaigdigang pagsikat ng tatak ay hindi lamang nakasalalay sa kalidad ng kanilang produkto kundi sa epektibong pamamaraan ng marketing sa pamamagitan ng pag-sponsor sa mga sikat na atleta sa iba't ibang larangan ng sport. Pumasok din ang kumpanya sa larangan ng basketball, pagtakbo at pag-akyat sa bundok kung saan naging katuwang nila ang mga sikat na personalidad tulad ng sikat na mountaineer na si Reynold Messner at ng sikat na manlalaro ng NBA na si Grant Hill noong dekada 90. Ang pagpili sa mga tamang individual na magiging mukha ng tatak ay nagdulot ng malaking epekto sa mga kabataan at taghanga ng kultura ng hip-hop sa Estados Unidos na nagturing sa mga sapatos at damit ng kumpanya bilang isang simbolo ng karangyaan at modernong estilo ng pamumuhay. Ang disenyong Italiano na pinagsama sa pagiging praktikal para sa pampalakasan ang naging pangunahing dahilan kung bakit mabilis na tinanggap ng pandaigdig ang merkado mga produkto na naglagay sa kumpanya sa hanay ng mga nangungunang tatak sa buong mundo sa pagtatapos ng ika-20 siglo. Ang pagpasok ng tatak sa merkado ng Pilipinas ay naganap noong mga taong 1983 sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pamamahagi na kalaunan ay pinangunahan ng negosyanteng si Marie Chris Abad Santos Albert na mas kilala sa pangalang Chris Albert. Si Chris Albert ay pumasok sa kumpanya bilang isang marketing manager noong taong 1992 at dahil sa kanyang dedikasyon at kahusayan sa pamamahala ng negosyo, formal siyang naging presidente at CEO ng Philippines noong taong 2007. Sa ilalim ng pamamahala ng kumpanyang Sport Life Incorporated na siyang nagsisilbing nag-iisang distributor at nagmamay-ari ng lisensya ng tatak sa bansa, ang negosyo ay lumago ng husto at nagkaroon ng mahigit 420 sangay sa mga pangunahing mall at department store sa buong kapuluan. Ayon sa ulat na inilathala ng Tatler Asia, ipinakilala ni Chris Albert ang mga bagong konsepto ng tindahan tulad ng Fila Italia, Heritage, Universal at Green, upang mas mapalapit ang tatak sa mga Pilipinong mamimili na naghahanap ng dekalidad at nakaistilong sapatos at kasuotan. Sa kabila ng malaking tagumpay na natamo ng tatak sa Pilipinas, ang pandaigdigang sangay ng kumpanya sa Italia at Estados Unidos ay nakaranas na matinding krisis sa pananalapi,
noong huling bahagi ng dekada 90 hanggang sa unang bahagi ng dekada 2000. Ang kumpanya ay nagkaroon ng malaking utang dahil sa labis na pagpapalawak ng mga produkto sa mga kategoryang hindi naman ito linya. Bukod pa sa matinding kompetisyon laban sa mga higanteng kumpanya ng sapatos sa Amerika tulad ng Nike at Adidas. Ang kawalan ng isang sentralisadong estratehiya at ang pabago-bagong pamamahala ng mga banyagang namumuhunan ay nagbunga ng pagbaba ng benta at unti-unting pagkawala ng tatak sa mga pangunahing tindahan sa kanluraning bahagi ng mundo. Noong taong 2003, ang orihinal na kumpanya sa Italia ay pinagbili sa isang kumpanya ng pamumuhunan na nakabase sa Estados Unidos, ang Cerberus Capital Management, na nagtangkang isalbang negosyo, ngunit hindi rin nagtagumpay na maibalik ang dating sigla nito dahil sa maling pagpoposisyon ng tatak sa merkado. Ang matinding pagbagsak nito ang naging dahilan kung bakit tila nawala o nabawasan ang presensya ng tatak sa ilang bansa, na nag-iwan ng impresyon sa maraming mamimili na ang kumpanya ay tuluyan ng nagsara o nawala ng saysay sa industriya. Sa Pilipinas, bagaman nanatiling matatag ang operasyon ng Sport Life Incorporated, ang kakulangan ng mga bagong pandaigdigang disenyo at ang pagbabago ng pamamahala sa labas ng bansa ay nagdulot din ng pansamantalang pananamlay sa lokal na merkado. Ang mga mamimili nagsimulang lumipat sa ibang mga umuusbong na tatak ng pampalakasan, at ang mga lumang disenyo ng kumpanya ay hindi na naging kaakit-akit sa bagong henerasyon ng mga mamimili na naghahanap ng mas magaan at mas makabagong teknolohiya sa sapatos. Ang sitwasyong ito ay nagpatuloy hanggang sa magpa siyang pamunuan ng isang regional na sangay na gumawa ng isang radikal na hakbang upang tuluyang mabago ang kapalaran ng buong korporasyon. Ang malaking pagbabago sa pagmamay-ari ng buong kumpanya ay naganap noong Enero taong 2007 nang ang Fila Korea sa pamumuno ng negosyanteng si Yoon Soo-yoon, na mas kilala sa pangalang Jin Yoon, ay formal na bumili sa buong pandaigdigang tatak at lahat ng mga subsidiary nito sa halagang $370 milyong. Ang transaksyong ito ay nilarawan ng mga pahayagan sa South Korea bilang isang halimbawa ng pagsubo ng hipon sa isang malaking balyena, dahil ang isang lokal na sangay lamang ang nakabili sa buong tambuhalang kumpanya. Ayon sa opisyal na ulat mula sa Korea, Jungang Daily, upang mabilis na mabayaran ang halaga ng pagbili, nagpatupad si Jin Yoon ng isang makabagong sistema kung saan ang mga may-ari ng lisensya sa iba't ibang bansa ay nagbayad ng paunang royalty para sa mahabang panahon ng kontrata na nagbigay ng sapat na puhunan sa korporasyon. Sa kasalukuyan, ang opisyal na may-ari ng tatak ay ang Fila Holdings Corporation na isang pampublikong kumpanya na nakalista sa Korea Exchange at pinamumunuan na ngayon ng anak ni Jin Yoon na si Yoon Gyun Chang bilang CEO, habang ang kumpanya ay pinalitan na ng mga pangalan ng holding group nito bilang Misto Holdings noong unang bahagi ng taong 2026. Sa ilalim ng pamamahalang nakabase sa Seoul sa South Korea, ang tatak ay nakaranas ng isang kahangahangang muling pagkabuhay sa pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng pagsakay sa agos ng retro fashion at ang muling pagbabalik ng mga sikat na estilo noong dekada 90. Ang pinakamalaking kontribusyon sa muling pagsikat na ito ay ang pagpapakilala ng Disruptor 2 sneaker noong taong 2017 na naging isa sa mga pinakatinangkilik na sapatos sa buong mundo at itinuring na simbolo ng dad shoes trend dahil sa makapal at may ngiping disenyo ng swelas nito. Ang kumpanya ay gumamit din ng strategiya ng pakikipagtulungan sa mga sikat na luxury brand tulad ng Fendi, gayon din sa mga sikat na personalidad sa kultura ng K-pop tulad ng grupong BTS, upang muling makuha ang atensyon ng mga kabataang mamimili na kabilang sa Generation Z. Ang mga hakbang na ito ang nagpatunay na ang tamang kombinasyon ng kasaysayan at modernong strategiya sa pamimili ay kayang magpabangon sa isang tatak mula sa bingit ng pagkalimot. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay patuloy na nagpapatupad ng kanilang 5 taong estratehikong plano na tinatawag na Winning Together, na naglalayong gawing isang premium lifestyle sports brand ang tatak sa pamamagitan ng pagtuon sa inobasyon at pagpapanatili ng kalikasan. Upang matiyak ang pagkakaisa ng kanilang disenyo sa buong mundo, nagtayo ang kumpanya ng mga bagong unit tulad ng Futura Innovation Team at isang pandaigdigang koponan sa disenyo sa ilalim ng pamumuno ng bagong global brand president na si Todd Klein. Batay sa mga pinakabagong ulat sa pananalapi ng korporasyon, ang kumpanya ay nakapagtala ng taunang kita na umaabot sa mahigit 4 na trilyong Korean won, nagpapakita ng kanilang diversified revenue stream kasama ng pagmamay-ari na sa sikat na golf brand na Titleist sa ilalim ng Acushnet Holdings, ay nagbibigay ng matatag na pundasyon sa gitna ng matinding kompetisyon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa Pilipinas, bagaman pumanaw si Chris Albert noong Abril taong 2022, ang Sport Life Incorporated ay patuloy na nagpapatakbo ng negosyo upang mapanatili ang malakas na presensya ng tatak sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang benta sa mga online platform gaya ng Lazada at Shopee. Ang patuloy na pamumuhunan sa makabagong teknolohiya at ang paggalang sa makasaysayang pamana ng disenyong Italyano ang magiging susi upang ang korporasyon ay manatiling buhay at makipagkumpetensya sa susunod pang mga dekada.